Okay, another day, another airsoft for our bossing from different province. Mga airsoft, no? Review and unbox po tayo ngayon. Mga ano to, mga pahabol mula sa ating mga airsoft sa iba-ibang probinsya, okay? Shoutout po sa ating airsoft, syempre, mga airsoft natin diyan sa mga province para may magagamit daw sila ngayong long weekend. Kasi hanggang Sunday pa to, no? Hanggang Sunday, biruin mo, nagsimula kahapon Wednesday, Thursday ngayon, then tomorrow Friday. Napakasarap kung maglalaro kasama tong mga airsoft, di ba? Okay, hello po, shout out, good day and good afternoon. Gerardo Panpilo of Baguio City. Hello, sir. Okay, kay Sir Gerardo is itong target na to na pinapasabay niya at saka itong Daniel Defense na M-Lock carbine rifle, no? So, review and unbox natin to together with this, and shout out, good day and good afternoon, ex-mayor Boy Tata Servillo of Dipakulaw, Aurora Province. Hello po. Okay, napakaganda nito mga unit natin, mga pangmalupitan nga kung sabihin, no. Itong mga nakikita nyo is unit na not the ordinary na nakikita nyo sa araw-araw, especially itong launcher natin, no. Itong launcher natin is talaga masasabi kong high-end series kasi from the maker ICS to. Alam nyo naman ang ICS is game changer, no? Pag sinabing ICS, napakalupit niyan dahil mga high-end category yan. Ang ICS is game changer talaga, no? Kasi kumbaga hindi sila pipitsugin. Hindi sila ordinaryo. Talagang malulupit ang mga brand ng ICS, especially to, no? This is a launcher, bali papakita ko sa inyo mamaya, merong shell na ginagamit dito, okay? Yung shell na ginagamit dito is talagang malupitan. Lucas, kunin mo na to. Yung shell niya, para maipakita natin, no? Bigyan mo akong 3. Actually, 6 ang mailalagay dito, pero kahit 3 lang. No? Pakuha natin kay Lucas kasi medyo mataas, no? So, para ma-test fire natin. Kaya lang, maraming problema ako mga airsoft kasi ang lakas nito at saka sabog to, no? So, ang problema rito, hindi ko alam kung kailangan ba lagyan ko ng bala or what, no? Pero, mas maganda kasi to talaga, syempre, kung may bala, di ba? Papakita ko sa inyo, ito lang, yung may mga okay. Yan. Sige. Okay, ang shell na inilalagay dito is 6 na piraso, no? So, baba mo na rin yung iba. Baba mo na rin, dandan lang. Tapos mamaya papalagyan ko na rin sa iyo ng bala. Ha? Yung 6. Okay. Ayan, no? Ganito ang shell na ginagamit dito mga ka-airsoft. Ayan, shell. Merong high capacity, merong low capacity na tinatawag na shell, no? So, yan, i-demo test fire natin sa inyong lahat. Lagyan mo na to, no? Para malagyan mo na sila. Ha? I-demo test fire natin lahat itong mga unit to para sa mga ating ka-airsoft. Okay, ewan ko lang kung ano yung ginagawa ng ating mga ka-airsoft, no? Mukhang lahat ng ating ka-airsoft is busy sa family bonding, no? Yung iba nagsiswimming, yung iba nagbabike, yung iba nagra-rides, yung iba lumalarga, umaalis, no? Sir, saan mas okay, gas type na rifle or battery type na rifle? Sir Ramil Baloyo, para medyo magkaroon ka ng mga konting ideya, mas maganda sir, panoorin mo yung natin, yung mga kwentuhan session, tanungan portion, no? Diyan dinidiscuss ko kung ano yung advantage and disadvantage ng mga different types of rifle. Yan, katulad niyan. Lucas, buksan mo na. Kaya lang, yung may mga type ng okay, ayan, yung may mga type ng okay, ito. Ano ba, okay ito, di ba? Huwag mong ihahalo. Nasaan yung pencil pen natin? Lagyan mo lang ito. Lagyan mo lang rito ng tool dog.
O kaya kahit ganyan. Konti lang ha, yan, ganyan lang ha. Okay. Oo, tapos lagyan mo na ng bala yan. Okay? So, ayun, manood ka po ng kwentuhan session, tanungan portion, no? Lagi kong dinidiscuss yan eh, no? Kung anong advantage ng gas type na rifle sa electric type na rifle. Then, tignan mo rin yung mga vlog natin. Tignan mo kung ano yung madalas na kinukuha ng mga ka-airsoft. Gaano ba kadalas may kumukuha ng gas type? At gaano kadalas may kumukuha ng electric type, di ba? Makikita mo dyan eh. Kung makikita mo, maraming kumukuha ng gas type, eh di kuha ka ng gas type. Pero kung makikita mo, mas maraming kumukuha ng electric type, at saka base na rin sa paliwanag na ginagawa ko, kuha ka ng electric type. Okay? O, shoutout from Kabankalan, Negros, Occidental. Hello po, Ramil Baloyo. Okay, Dyson Mupon. Big man, yung pistol na gas type, hindi pwede lagyan ng bala kung itatabi muna ng matagal kasi masisira ang spring. Ganon din po ba yung AEG type na rifle? Actually, sa AEG type, nakastock lang naman sila sa magazine eh, di ba? Tapos ang AEG type is hindi naman ganon kaselang kasi walang sisingaw, no? Kaya lang, syempre, be considerate pa rin doon sa unit nyo. Ganito yan, no? Yung unit kasi ninyo, sa totoo lang, di ba gusto nyo inaalagaan? Payag ka ba yung unit mo nahihirapan, di ba? Kung hindi mo rin lang naman siya gagamitin, bakit kailangan loaded? Yun ang katwiran dyan eh, di ba? Ikaw payag ka, halimbawa meron kang sasakyan. Tapos yung sasakyan mo, may karga-karga mabigat sa compartment. Payag ka ba na yung karga-karga mabigat niya sa compartment, bit-bit ng sasakyan mo sa loob ng ilang buwan, di ba? Yun, no? Halimbawa, hindi mo naman gagamitin ng ilang buwan. Bakit kailangang loaded, di ba? Bakit kailangang meron siyang loaded? Pag may loaded, tandaan nyo, every time na loaded yung baril nyo, delikado. No? Delikado every time na binababad nyo na loaded yung baril niyo. Kasi bakit? Pag merong lumikot, anak mo, pinsan mo, pamangkin mo, bayaw mo, lumikot tapos hindi nila naiintindihan kung paano yung safety dun sa unit, malalagay sila sa delikado, di ba? Napaka-irresponsabling tao, yung tao na nag-iiwan ng laman ng unit, no? Lagi 'yon, no? Halimbawa ikaw iiwan mo yung unit, ilalapag mo or if hindi mo gagamitin ng ilang buwan, napaka-irresponsable mo pag ginawa mo 'yon, okay? Lahat tayo gusto natin yung unit natin inaalagaan natin. Hindi pag-aalaga yung pag-iiwan ng loaded yung unit, okay? Sa pistol hindi pwede, sa rifle hindi ko rin naman ina-advise pero pwede. Kaya lang, syempre, mas maganda, mas safety kung hindi siya loaded na itatabi natin, okay? Wag nating tatabing loaded kasi kayo rin ang magsasuffer eh. Payag ka ba na yung unit mo gagalawin tapos biglang puputok tapos makakapahamak, 'di ba? Napakapangit po noon mga ka-airsoft. Kaya always be responsible, always kailangan i-treat natin yung baril natin as it is loaded every day, no? Kumagala palagi. Okay, Turches Francasima from Qatar. Hello po, shout out po sir. Okay, Dyson, isang message lang, huwag kang magpa-flood. Mga ka-airsoft, huwag kayong magdodoble ng message, no? Kasi madidetect kayo ng system na parang spammer kayo, no? Pag nag-message kayo, nag-comment kayo, isa lang, no need na ulitin nyo yun. Dyson, Mupon, boss, paki-delete yung isa kasi nadidetect ng system natin, nagpa-flash sa screen ko na nangi-spam ka. Nadidetect ka spam. Paki-delete lang po yung isang message, nakikiusap lang po ako. Okay? Okay, Geraldo Panfilo of Baguio City. Yung unit niya, tabi muna natin tong isa. Okay, ang kanyang unit is a target, no? Target plus the M4A1 carbine by the Daniel Defense. Okay? So, ito yung unit niya. Ano ba tong unit na to? What is good and special about this unit? Okay, this unit is a full metal unit. This unit is a battery type unit. This unit is a unit na talagang mayabang at talagang malupit ang itsura, no?
Much better tong unit na to kung lalagyan mo ng... Wala na rito. Okay na, ikabit na, no? Much better to kung merong scope. Mas okay to, mas malupit, mas matikas, mas matindi pag meron siyang scope. Ngayon, dahil wala, medyo simple lang yung dating niya. This is a Daniel Defense M-Lock unit. Ayan, makikita nyo. Full metal mula ulo hanggang baba. Napakaganda nitong 9 inches rail natin, no? Na receiver, napakaganda, oh. At then, isa pa, makikita nyo yung stock niya na front and rear sight is foldable. Pero ako, mas magiging pakinabang to pag may scope to. Itong front na sight is foldable. Hindi katulad ng iba na CQB, naka-fixed triangular front sight. Pero ito makikita nyo na fold siya. Pag nilagyan mo to ng scope, I do suggest alisin mo to. Then patong may scope dito. Then hayaan mong nandyan yung front para meron ka pa rin guide, di ba? This unit is a M4 type of unit. Napakaganda, napakalupit niya. Look at the buttstock, premium na premium. Hindi siya yung mga klase ng buttstock na pipitsugin, kaya lang hindi ko alam kung paano i-ano Ayun, yun, para ma-adjust ngayon, para maalis natin. Ayun, okay, alam ko na. Mamaya magkakaalaman tayo, no? Ang ganda ng buttstock niya kasi kakaiba. Look at the design. Premium na premium, no? Hindi siya pipitsugin, hindi siya ordinaryo. Alisin nga muna natin to. Nakaharang sa camera, no? Okay, bossing. Gerardo Panfilo of Baguio City. Ito po yung target mo. Ito naman po yung unit mo, okay? So, ito yung ide-demo yung test fire natin ngayon na. Big man, napaka the best ba talaga ng airsoft bilang panlibang? Okay, ayan, meron nagtatanong. Opo, napaka the best po ng airsoft. Imagine niyo ngayon, tulad ngayon, di ba? Ito yung time na nakakasama natin yung mga taong hindi natin normally nakakasama, di ba? Nakakasama mo yung best friend mo kasi bakasyon, nagkakasama kayo ng kababata mo, ng kumpare mo, nagkakasama kayo ng pinsan mo, ng bayaw mo, ng biyenan mo. Ngayon nagkakasama-sama di ba? Kasi nga long weekend, di ba? Pero sa napakagandang pagkakataon, kung magkakasama-sama kayo, mas maganda may nilalaro kayo, di ba? Biruin mo buong oras, buong araw, papayag ka, nag-uusap-usap, kwentuhan lang kayo. Wala man lang kayong ginagawa, di ba? Actually, napakaganda ng airsoft. Halimbawa, family kayo, no? Lahat naman nasa wastong isip, no? Kumbaga, then, nagsha-shot or nagkikwentuhan, naghaharutan. Di ba? Napakasarap pag meron kayong tina-target. Pak, 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 pak. Di ba? Napakasarap pag meron kayong harutan. Ayan, katulad yan. Si Sir Gerardo Panfilo umorder ng rifle plus the target. Di ba? Kumbaga, minsan lang maganap di ba? Bukod sa Pasko, minsan lang maganap yung yung long weekend na ganito na mahaba na nagsasalo-salo yung pamilya. Kaya napakaganda, napakasarap ng airsoft. Isa pa, ang airsoft hindi lang naman panglibang Actually, nakakatulong ang airsoft doon sa mga kaibigan natin at sa mga ka-airsoft natin na stroke, 'di ba? Na mild stroke. Kasi bakit? Kasi na-exercise nila, 'di ba, yung mga nerves nila while firing. Actually totoo 'yan mga ka-airsoft, no? Marami kami rito ka-airsoft dialysis patient. Galit ang bala ha. Ayun. Marami kami rito ka-airsoft na dialysis patient nag-undergo ng dialysis. Pero 'di ba? Masaya ang may airsoft, no? Kasi nakakatulong. Yun nga sabi ko, dialysis patient, cancer patient, stroke patient. For example, cancer patient. Mga airsoft ganito Ang isang cancer patient, tumataas yung numbers of cancer cells tuwing nai-stress ka. Tuwing bumababa yung immune system mo. Bakit ba bumababa yung immune system mo? Due to stress, due to depression, 'di ba? Too much na pag-iisip. Yan. Isa sa dahilan niya kung bakit bumababa yung immune system mo.
Sa pagbaba ng immune system mo, yung paglakas ng cancer cells. 'Di ba? Sa pagbagsak ng immune system mo, yung cancer cells, mas nadadaig niya yung good cells. 'Di ba? Yung bad cells. Dumadami yung bad cells, nadadaig niya yung good cells sa katawan mo. Yung good cells sa katawan mo, siya yung lumalaban dun sa cancer cells. Dahil bumababa yung immune system mo, nadidepress ka, nag-iisip ka, hindi yung mood mo laging sira, dumadami ngayon yung cancer cells. That's the time na kinakain ng katawan mo kinakain ng cancer cells yung katawan mo. Just imagine nagpa-firing ka, na-uplift yung confident level mo, sumasaya ka, natutuwa ka, di ba? Kasi every time na may hit mo yung target, nai-hit mo, sumasaya ka, di ba? Meron bang tao na nakahit ng target na naiyak? Di ba? Wala yon. So every time na may hit mo yung target, nararamdaman mo, wow, shit, ang galing-galing ko. Yes, action star ako, di ba? Kumbaga ikaw yung bida sa storya mo, di ba? Ikaw yung bida dun sa araw mo. Kaya napakaganda ng airsoft sa pag-exercise ng uplifting, no? Pinapataas mo yung confident level mo at saka yung immune system mo, di ba? Kumbaga, lumalakas ka, nasa mood ka, nakakangiti ka, di ba? Pag masaya yung tao, maganda yung immune system di ba? Pero tanungin nyo to sa mga doktor, proven to. Pag nadidepress yung tao, nag-iisip, nalulungkot, nalulumbay, bumababa yung immune system. Kaya nga, di ba sabi, smile is a medicine, di ba? Kumbaga kita nyo, yung mga taong masiyahin, yung mga taong laging nakangiti, anong nangyayari sa mukha nila, di ba? Blooming yung mukha, maganda yung mood ng mukha. Pero tingnan nyo yung mga taong lagi nakasimangot, di ba? Di ba? Medyo na toxic kasama pag lagi nakasimangot, di ba? Doon pumapasok yung kagandahan ng pagkakaroon ng airsoft, no? Isa sa mga paraan yan para makatulong is yung ginagamit mo yung airsoft bilang isang anti-stress. Kumbaga stress reliever. Okay? Thank you, sir. Soon punta ako sa iyo pag may time na ako. Ingat, idol. Okay. Sige, pag may time ka, pupunta ka, sir. Contact ka muna, ha. Wag diretsong pupunta kasi baka hindi tayo mag-abot. Okay? Sorry po, Big Man, sabi ni... Ayan, tapos na po. Big Man, yung battery ng rifle, pwede ba hindi muna? Hindi muna tanggalin sa unit, kundi pa naman lobat. Mga 3 days, di gagamitin. Actually, kahit isang buwan Basta yung battery mo na properly maintain mo, alam mo yung battery management na tinatawag, kahit isang buwan siya dyan, kahit isang taon siya dyan, no? Pwede naman. Wala magiging problema, no? Just make sure na hindi siya naka-plug, no? Kumbaga, wag mo na lang muna i-plug kasi ang nakakatakot kasi is yung mahawakan siya ng mga taong hindi naman marunong. Halimbawa lang, sige, halimbawa ito, nandyan yung battery, naka-plug, nakalagay. Okay. Tapos meron taong hindi, ipagpalagay na natin, ipagpalagay muna natin may bala. Okay. Tapos ginalaw ng pamangkin mo or ng tao na hindi nakakaintindi sa airsoft, paano mangyayari? 'Di ba? Ginalaw niya, pinutok niya, pak. Hindi siya nakakaintindi, hindi niya alam yung proper, yung tama. So ano mangyayari? Kung saan man tumama yan, makakasira, makakasakit, di ba? Ipagpalagay na natin walang bala. Ipagpalagay na natin magaling ka, inalis mo yung magazine, tinabi mo. Okay? Pero may battery ka mo. So, pag ginalaw yan, ipuputok, pak, walang lumalabas na bala. Anong masisira? Masisira yung unit. Kasi yung unit, hindi naman i-design para iputok mo nang walang bala. Di ba? Ang barel, hindi design para iputok mo, laruin mo nang walang bala. Lahat ng barel dapat may bala para masabi siyang barel. Kung yung barel walang bala, anong silbi niya? Defeated ang purpose. Di ba? Ngayon, walang bala, ipinuputok, pak, naaaliw, irarapid pa, pak. Di ba? Kawawa naman yung unit, yung system. Di ba? Pero yung, just to answer your question, 3 days, actually, kahit isang taon, buong taon, nandyan yung battery, hindi masisira yun. Basta properly maintain. Okay? Yun. Sana po, nasagot ko ng matino yung sagot mo, no?
Henry Macapagal, pa-flex down na full metal na rifle. Lahat ng nasa likod ko, full metal rifle. Lahat ng vlog namin may rifle. Marami po kaming rifle. Note ka po ng mga vlog namin, ng mga vlog ko sa YouTube, dyan sa Facebook. Manood ka po, no? Kwentuhan session, tanong portion, daily unboxing. Makikita mo yung mga rifle. No need for flexing kasi hindi ako nandito para mag-flex. Nandito ako para i-review and unbox itong unit na in-order ni Sir Gerardo Panfilo of Baguio City. Okay, bossing, sana naintindihan mo, bossing, ha? Thank you po. Okay, so let's begin. Dito na tayo, no? This unit is a battery operated. Ibig sabihin, rechargeable. Okay? This unit is a full metal. Ibig sabihin, lahat ng parte niya is metal. Siyempre, maliban sa grip. Ang mga grip normally is hard polymer together with the buttstock. Okay, yan. Yan. Ang buttstock is adjustable. Depende sa gusto mo. Pwedeng compact, pwedeng long. Mahaba. Pag mahaba yan, ang tendency, yung mata mo malayo sa sight mo. Okay? Pag yung mata mo malayo sa sight mo, ang tendency, konting galaw lang, konting kaluskos, nawawala ka sa focus. Ngayon, pag ito naman compact, yan. Mas malapit yung mata mo doon sa rear sight mo, ang tendency, mas nakafocus ka. Okay? Mas nakafocus ka, mas madali mong isipat. Natatawa lang kasi ako doon sa iba na nagra-rifle, ganyan ang sipat nila. Which is mali. Mali. Mali na malayo ang mata mo sa front, na sa rear sight. Mas maganda yan kung compact lang. Diba? Nakadukduk ka, mas maganda, mas naka-focus ka, no? Mas accurate yung labas ng bala mo. Okay, this unit is pasok siya sa CQB size. When I say CQB, close quarter battle. Ibig sabihin, maikse. Hindi siya ganun kahaba. Hindi siya pasok sa mga DMR or sa mga long barrel, no? CQB siya. Yung size niya CQB. Napakaganda ng mga ganitong unit kasi aggressive to. Okay? Syempre, pag CQB, hindi mo naman kailangan sobrang accurate. 'Di ba? Pag ang laro mo is war games, hindi mo naman kailangan sobrang accurate. Bakit? Kasi hindi mo naman papatamaan yung mata eh. Hindi mo naman papatamaan yung daliri. 'Di ba? Ang papatamaan mo katawan, braso, batok, likod, puwet, binte. Yun ang papatamaan mo, malalaki yung target na yan kaya madaling sipatin. Hindi mo naman papatamaan yung ballpen kaya hindi mo kailangan sobrang accurate. Ayan ha. Kaya okay yung aggressive na ganito kasi unang-una, matikas talaga dahil nga aggressive eh, di ba? Mayabang ang dating. Especially ito, yung tatak nito, Daniel Defense pa, di ba? So, pag Daniel Defense, alam niyo na, di ba? Hindi mura, hindi siya mura. May presyo talaga siya. Sa quality, top quality talaga, di ba? Hindi siya pipitsugin, hindi siya something na mabibili mo sa bangketa, hindi siya something na ordinaryo. Okay? So, itong unit na to, the best of the best para sa ating ka-airsoft, Baguio City, together with the target. Okay? So, let's review and unbox yung unit. Gamit tayo ng battery. Okay? Ang battery na ibibigay ko is upgraded type of battery. Okay na lahat? Meron na? Hindi mo pinuno? Yan lang ba puno niyan? Oh, okay. Upgraded type battery. Sa battery, ito na, no? Learn how to manage your battery. Meron 3 bagay na dapat mong i-perform. Okay? Number 1, ang battery bawal ma-drain. Hindi siya pwede ma-drain. Ang battery, ang unit mo kailangan naka-monitor yung paggamit mo. Kasi wala siyang indication eh. Wala siyang indication ng life niya eh. 'Di ba? So, kailangan yung battery, yung power niya, what I mean, no? Kailangan ng battery tansyado mo. 1 full charge of the battery is equivalent to asan magazine ito? Hindi mo nalabas? Malabas. Ito. Okay. Sige, okay na dyan. 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? Ngayon, it doesn't mean na 10 magazine ka bago mo siya i-charge ulit. Mga 8 pa lang dapat i-charge mo na. Kasi, ang maximum niya is 10. So, pag naka 10 ka, ibig sabihin, drain na siya. Another thing, ang battery hindi pwedeng mag-init. Bawal mag-init. Kaya pag i-charge mo yung battery, dapat wala dito. Dapat nasa labas para hindi siya mag-init. Lastly, ang battery hindi pwede ma-overcharge.
Dahil pag na-overcharge, bababa yung lifespan niya. Indication na yung battery mo pasira na pag bloated na. No? Pag parang may hangin na, parang unan siya, pillow. Ayan, no? Ito wala pa kasi bago to, matino to, no? Ayan. Ang battery, ingatan, learn how to manage your battery para hindi masakit ang ulo mo. Ngayon, pag naging pabaya ka sa battery, masakit ang ulo kasi lipo ito eh. 'Di ba? Yung mga ordinary battery, MH lang, madaling bumigay. At saka hindi niya kaya yung capacity na 10 magazine. Biruin mo, 1 full charge 10 magazine, 300 rounds. 10 300 rounds ang pwede niya iputok, di ba? Kaya sulit na sulit ka, napakaganda, napakalupit. Okay? Ngayon, isa pa, ang advantage ng battery, sinabi ko to sa kwentuhan session, tanungan portion. Ang advantage ng battery is, kahit nasan ka, pwede mong i-charge, di ba? Naubos yung battery mo. So, i-charge mo lang siya, parang cellphone. Pwede kang gumamit ng solar charger, solar panel. Pwede kang gumamit ng power bank. At syempre, pwede kang gumamit ng 220 volts. Yan. Kaya mga Airsoft, learn how to manage your battery pag naka-rifle ka, naka-AEG rifle ka kasi masakit talaga sa ulo pag hindi ka marunong gumamit ng battery, hindi mo alam pangalagaan yung battery mo. Talagang bibigay siya, no? Kaya pero kung marunong kang gumamit, lifespan ng mga battery is 2 years. Okay? Within 2 years, gamitin mo siya ng gamitin, okay yun. After 2 years, medyo mabilis na siya mag-lobat, no? Okay, so good evening po Sir Bigman, sabi ni Sir Edward De Jesus. Okay, ganun ba sir? Salamat, sabi ni Henry Macapagal Jr. Yes sir, tama po kayo, ganun po yun. Okay, Sir Bigman, magkano po yung unit na yan? Mag-PM ka, Sir Rom Sky, no? Hindi po tayo nagre-reveal ng price sa comment section. Bawal po kay FB yun, no? Pag naka-detect siya ng price, mare-restrict ka, no? Kaya ingat po kayo, masunod lang po kayo, no? Okay. Let's begin. Itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, fully adjustable. Press lang. Press mo rin. Press ulit. Press mo lang. Okay, yan na. Fully adjustable yan. Ngayon, pag gusto mo siyang lagyan ng battery, dito kasi located ang battery sa butt tube. Butt stop. Ang loob nito, butt tube. Okay, paano natin i-access? Instead of pressing, hatak. Okay, hatak natin. Ayan, hatak. Oh, yun ha. Okay, then, ito yung butt tube na sinasabi ko. Kunin natin yung plug. Pasok natin yung battery. Then, kabit natin itong plug. Okay. Okay. After that, secure natin yung mga wire, mga Airsoft, no? Bago natin isasara or ibabalik to. It is very important na secure yung wire para wag mabalatan yung mismong mga kable. Ayan. Okay na. Single fire, rapid fire. Ayan. Okay na. So, ngayon ito na tayo. This is the anong tawagin to? This is the, saan natin ipapire yung launcher? Problema naman ako. Labas. Aabot ba dito? Dito sa garahe? Yung wifi, aabot? Ayaw ko, hindi ko pa natry. Hindi, pag sinabi kong tara, set up mo yung dalawang camera sa garahe, ha? Mamaya, i-off mo muna yung radyo, baka ma-copyright tayo, no? Ayun. Okay, so this is the magazine, 300 rounds capable. Buksan natin, then, syempre, bubuhusan natin ang bala sa ibabaw. Okay? Bubuhusan natin ng bala. Ayan, 300 rounds kasya dito mga Airsoft pa. Okay. Okay. Ayan, then isara natin. Okay. Ngayon, merong gear sa ilalim yan kung tawagin kamot, kinakamot. Ayan. Kamot hanggang sa maramdaman mo medyo bumigat na. Kasi yung inilaglag natin na bala, binuhos natin, kailangan maitulak papunta rito sa unit eh. Kaya kailangan kinakamot na ganyan. Okay? Going front lang naman. Okay? Then, syempre, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. I-set natin. Okay. By the way, no, before I proceed, ang rifle,
hindi na kinakasa ang isang AEG. Hindi na kinakasang ganun. Hindi kinakasang ganun. Bakit? Kasi ito kasi is designed to, this is the half-up chamber yun nandito. Design to para i-calibrate natin yung unit every time na nag-upgrade tayo. Every time na nag-upgrade. Kung di ka naman nag-upgrade, dapat hindi mo to ina-access. Dapat lagi lang nakasara to. Okay, bakit? Kasi hindi pwedeng mapasukan ng foreign element, bato, tubig, lupa, buhangin, yung loob nito. Kasi bakit? Half-up chamber yon. Baka masira pa yung half-up chamber, mamroblema ka pa. Mamroblema pa tayo. Tapos isa pa, baka maputol yung spring nito, maputol yung stopper, maputol yung guide, mabungi, magkakaproblema ka pa. Wala tayong nabibiling ganito. No? Meron man, may kamahalan to. Mas magandang wag mo nang i-access, wag mo nang laro-laruin na ganon, wag ka na magmala action star kasi walang maidudulot yung pagkasakasa mo. Forma lang, angas lang, yabang lang. Wala maidudulot, baka masira pa, di ba? Okay, so ngayon, sara natin palagi. Okay din, sara to. Okay? Ngayon, single fire, rapid fire. Napakasarap, napakalakas, napakatindi. Normal FPS dito 380 to 400 pero nagawa nating 470 to, no? Hindi ko lang maiko-chrono ngayon kasi yung chrono ko nakabaklas kasi nagloko kanina, binaklas ko na naman. Okay, single fire. Rapid fire. Single. Napakasarap, napakaganda, napakasarap iputok. Aggressive siya kasi yun nga, CQB lang siya, no? CQB siya, hindi ganun kahaba. So napakaganda niya, relax lang, relax lang yung pag-maneuver, oh. 'Di ba? Relax lang, okay? Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then clear the chamber. Ito, yung pinaka-importante sa lahat na bagay na hindi alam ng iba. You need to rest the spring every time na matatapos kang maglaro. Paano i-rest? Lagay sa rapid fire, press mo na 1 seconds, then single fire, then save. Okay? Ayan, save natin. Ayan. Yun yung proper way ng pagre-rest, ha? Dito sa Bigman, ituturo sa iyo yung proper way ng pagre-rest. No? Dito nyo lang matututunan yan. Sa iba, hindi nyo matututunan yan. Kasi, syempre, wala naman silang pakialam. Gusto naman nila masira yung unit nyo para ipapagawa nyo sa kanila. Pero dito sa Bigman, dahil lifetime warranty, hindi pwedeng ganun eh. No? Hanggat maaari, tuturuan namin kayo para yung unit nyo hindi masira. Kasi, pag lagi nasisira yung unit nyo, kami rin na malulugi, ako rin na malulugi. Kasi bayad ako ng bayad sa gunsmith. Pero pag alam niyo yung tama, para hindi masira yung unit nyo, hindi masisira yung unit nyo, di ba? Okay, so, silipin ko lang. Naka-rest ba? Ayan o, tama nga, naka-rest siya o. Okay, so tama naman, naka-rest naman, no? Ngayon, sabi ko nga, nasa gun ban period pa rin tayo, ingat pa rin po tayo, no? Yung unit hindi natin pwedeng i-display, hindi natin pwedeng ilabas na magyayabang sa kalsada, hindi po pwedeng gawin yun, no? Hindi rin po pwedeng nakapatong sa dashboard, nagta-travel ka, bumabiyahe ka, niyayabang mo, nasa dashboard mo, hindi po pwede. Kasi meron kayong kalalagyan nun, okay? Tapos, okay. Ingatan lang po yung unit na syempre although kahit full metal siya, hindi siya design para magmala action start tayo, hindi siya design para magta-tumbling tayo kasi syempre full metal siya, prone siya sa pagkakaroon ng gas-gas, 'di ba? Kaya ingatan natin yung unit, gamitin lang na normal, 'di ba? Together, isundin ninyo yung proper maintenance na sinasabi ko, hindi po kayo problema sa unit ninyo. Okay? Unit ng ating Airsoft, Gerardo Panfilo of, syempre, Baguio City. Okay, alisin natin yung battery ha. Bigyan mo siya ng bagong battery, yung upgraded din ha. Kasi ano to pang testing ko yan eh. Dali. Meron yata ang technique dito para maaalis ng madali eh. Yun. Okay na. Yun na. Yun na yun.
Okay, unit natin kayo sa pa for packing and for shipping. Alisin mo na yung target niya dyan. Ang lawak ng sinasakop, natatakpan yung mukha ko. Lagay mo dyan. Okay, next unit natin mga Carsop, no? Sandali lang. Meron lang ako kakausapin. Just give me 10 seconds mga Carsop, ha? Sandali lang. Ikaw muna sa camera, look. Okay, sumobra. Imbis na 10 seconds, naging 30 seconds, no? Okay, pero okay lang. So, okay, next unit natin is unit ng ating ka-airsoft. Siyempre, ito na, napakalupit nito. Unit ng ating ka-airsoft! Okay, unit ng ating ka-airsoft, ex-mayor Tata Servilio of the Paculao, Quezon, Aurora Province. Okay, ano ba tong unit niya? Napakalupit, no? Napakatindi naman ng unit ni ex-mayor Tata. Tata na lang, no? Kasi Boy Tata Servilio, medyo may kahabaan no? Alam nyo ba, ang Di Paculao is isa sa mga paborito kong puntahan na lugar yan, no? Aurora Province yan, Baler, di ba? Yan, kasi coastline yan, no? Napakasarap dyan, pinupuntahan ko yan dati, lalo na yung Boss Ironman, no? During the Boss Ironman, nadadaan tayo dyan, napupunta tayo dyan. Okay, itong unit na to is a launcher, napakalupit, not the ordinary na nakikita nyo sa araw-araw. Equipped na rin siya with a red dot scope. Yun nga lang, ang problema ko nga kung paano ite-testing to, no? Pero gagawin natin paraan. I just hope na umabot yung wifi natin at saka maging malinaw yung video natin doon sa likod, no? Lucas, bigyan mo lang ako ng isang box na pwede kong targetin, barilin mamaya, ha? Meron doon. Basuran. Basurahan? Box. Oh, sige. Basta mamaya, ha? Okay, kasi ano to mga Carsop, no? Kalat doon sa likod, mga sasakyan mamaya. Pero ipapakita ko sa inyo, ha? Okay, so, itong unit na to, mapapansin nyo, napakaganda niyan, napakalupit niyan, no? Yan, makikita nyo, adjustable yung buttstock, pero I don't suggest i-adjust nyo pa, no? Adjustable siya into different angle din. Pwedeng pa ganyan, di ba? Yan. Paano ba paghawak nito? Yan. Pwedeng pa ganyan, kasi pataas to di ba? Normally, pataas, di ba? Yan. Pwede ring yun na bang sagad? O yun, pwedeng nakababa, pwedeng pa ganyan. Ayan. Ganda, di ba? So, itong unit na to, yan, equipped na rin siya with a... actually, wala talaga to. Wala to. Hindi kasama to. Nilagyan ko lang kasi syempre pag dinidisplay namin. 2 piraso lang ang ganito ko. Medyo bihira ang naghahanap dito kasi medyo pang big time to, no? Pang big time to, hindi to ordinary unit, no? Bakit? Itong unit kasi na to, gumagamit siya ng shell. Okay. Ito. Tatay Boy Servilio, ano na lang, no? May ex-mayor Tata, no? Kaya makapapansin nyo siya, gumagamit siya ng shell. Ayan. Yan, Yan. Gumagamit siya ng shell. Itong shell na to is, gas type. Okay? Yung shell na yan, ayan yung mga holes na yan, na makikita nyo, yan. Diyan nyo ilalagay yung BBs. Papump nyo lang yung BBs. So, itong unit na to is capable of, ngayon, pwede na ba yung ginamit natin, yung inano ko rito? Baka hindi pumasok, no? Okay. Sige. Itong unit na to, dual purpose to. Okay, mga Carsop, ha? Lucas, paano naman yung yung mga gamit dyan ng launcher? Alam mo? Yan sa baba, yung makeup. Okay, sige, pakikuha. Okay, itong shell na to, dual purpose to. Ilan? Number 1, pwedeng pengi lang ng isa.
number 1, pwedeng BBs ang tatalsik. And number 2, yung coupling. Yung cup. Grabe yun. Engineering plastic material yun, no? Akin na. Yan. Yan. Dito kasi sa Big Man, we're trying to innovate eh. Kumbaga talagang pinapaganda namin yung mga bagay-bagay. Okay, akin na. Ayan, okay. Ayan. Look at this one. Ayan. Ito nilalagay yan dyan. Ayan. Pinapasok yan dyan. Ang tanong, baka hindi siya lalabas eh. Kaya kinakaba. At ito. Solid to ha. Solid to. Pag ito inilagay mo dyan at pinaputok mo to, ito ang tatalsik. Imagine niyo kung gaano ka-solid to. Solid to. Pag ito tinamaan ka, basag ang mukha mo. Warak ang mukha mo. Hiwa. No? Pag tinamaan ka nito dahil napakatindi nito, napaka-solid nito. Ayan o, ganyan o. Meron bang walang laman? Na shell? Lahat meron na yan o. May bibis na. Gusto ko sana i-try. Gusto ko sana ipakita, kaya lang. Delikado kasi to eh. Delikado to, no? Imaginein mo to, solid to, ha? Pag ito tumama sa inyo, yun, kaya dual purpose to. It's either bibis ang pwede mong gamitin or gagamit ka nito, ito ang tatalsik. Masakit po ito. Masakit to. Kayang bumutas nito, kayang gumiba ng mga timba, ng mga, kung sasakyan, kayang bumasag ng salamin nito. Kaya hindi natin gagamitin to, kasi nakakatakot, kasi tetestingin natin to dun sa garahe ko. Okay, tabi mo. Balot ulit ha, kasi lulutong yan. Okay? Mapapansin nyo, this is the, low capacity and this is the high capacity. Mas malaki, ibig sabihin, mas maraming bala to compare mo dito. Approximately 90 bala ang kasya rito. 90. While this one is 120 na bala. 120 na BBs. No? Okay, so paano ba i-load dyan, Big Man? Naiinip na ako. Grabe, may nag-message. Paano raw i-load? Naiinip na raw sila. Okay? Siyempre, papakita ko sa inyo paano i-load to, ha? Pero, shoutout muna tayo. Ano po ba yung Boss Iron Man? Lagi ko naririnig eh. Hindi mo alam yung Boss Iron Man. Siguro new follower ka. I-search mo na lang. No? Mahirap i-discuss ngayon yan eh. Okay? Dumating na po unit ko, ang ganda, bossing. Irvin Coronel. Sir, follow mo yung namin, yung instruction namin ha. Unboxing, testing video, testing video, then mag-selfie ka, send mo sa amin. Okay? Sir Irvin Coronel. Ayan, buhay na saksi. Gandang-ganda sa unit niya. Thank you, sir. Irvin Coronel, maraming salamat sa iyo. I feel good. Okay. So, ngayon, ito na. So, itong unit na to is a gas type. Siyempre, since gas type siya, marami siyang o-ring. Diba? Number 1, lalagyan natin yung ibabaw ng inlet valve. Ayan. Konti lang naman. Okay, nilagyan na natin ibabaw ng inlet valve. Ngayon, lalagyan natin siya ng gas. Mga cars, so pagpasensyaan nyo na ako ha, hindi ko siya ganun lalagyan ng maraming gas. Natatakot kasi ako kasi masyadong malakas to. No? Lalagyan ko siya, tigwa 1 seconds lang na gas. Pero makikita nyo yung performance na kaya niyang ibigay. 1 seconds lang na gas ang lalagay natin ha. 1. O yun, ganun lang. Natatakot ako kasi pag nilagyan natin ng marami, mas malakas yung putok niya, sabog kasi to eh. Okay, then 1. Uy! Anong nangyari rito? Umano na siya, look. May problema to. Ganun talaga na yun. Ha? Ay! Hindi nakasara yung ilalim. Okay. Lagyan mo ang bala. Hindi po putok to. Dadaan ka lang, ha? Kahit si Lucas natatakot eh. Malakas to mga ka-airsoft, no? Actually, kahit ako medyo
medyo ilag ako rito eh, no? Ayan, nakita nyo tumalsik yung bibis. Ayan. Tumalsik kagad yung bibis, muntik na sa mukha ko, no? Okay, yan ha. Stay tuned lang kayo, itetest fire natin to ha. Okay. Ngayon, ito, ilo-load na natin. O, yan. Yung proper way ng pag-load sa kanya, ito. Ito, dito natin ilo-load. Ngayon, paano ba to ulit? Look, makalimutan ko na ha. Ito, hahatakin dito. Then, iti-twist. O, yan. Tapos, ilo-load natin yan. Ayan, dito ha. Pasok natin. 1, 2, 3, 4, 5 na. Grabe to mga Carsoft, no? Talagang napakalupit nito. So, 6 na shell, ibig sabihin 6 na putok. 6 na solid na putok. Lumalabas? Hindi. 6. Okay. After that, babalik natin to, ilalak natin. Okay, tama ba ako? Nailak ko na ba? Saan ba nilalak? Wala po malakas. Hindi, may lock to eh. Katakot din, no? Ay, ito, sa ilalim, ayun. Yun, nilalak sa ilalim. Yun, ayun, para hindi siya aalis. Ngayon, ito na. Meron din siyang safe nandito. Ayan, no? Fire, safe. Fire, safe. O, yan, okay. Ngayon, i-reload natin. Ang pag-reload nito is iniikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Ayan. Dahil nga 6 lang, di ba? Ayan. Dire-diretso na ngayon yan, no? Dire-diretso, ipuputok natin. So, set up mo yung camera sa labas. Post mo yung isa din. Para tulungan kita. Grabe, ang bigat niya. Super bigat. Super big. Pinto, ha? Yun. Off mo yung ilaw ng isa, oh. Yun. Yung nakita nyo is garahe ko. So, pantay ba? Ayun. Yung garahe ko yon, no? So, doon naka-imbak lahat ng, alam mo na, sasakyan natin. Yun nga, yung mga bike ko, di ba? So, ayan. Nakita nyo kung gaano siya kalakas. Ngayon, ang buhay nito, ang kailangan i-maintain mo rito is yung mismong shell niya, no? Kasi yung mismong shell niya, yun ang nagdadala rito. May nagtatanong rito, ilang FPS yon, Big Man? Actually, nung sinukat ko dati yon, nasa 300 FPS bawat bala. 300 to 80 to 50, iba-iba siya, no? Ganun. So, imaginein mo na lang, ipagpalagay na lang natin na nasa 250. Bawat isang butas ng shell, ayan, pakita ko sa inyo, ha. Bawat isang butas ng shell is, sandali, okay. Uy! Grabe, lalaki kasi ng shell, ayan. Ayan. Bawat isang butas ng shell, mga Carsoft, ayan, ang daming butas. Merong, bilangin natin ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merong 12 butas. O, di ba? Merong 12 butas, tig sa 10 bala, 120 rounds yung capacity. Ngayon, ito kasi, mas low capacity to, no? Ayan. So, yung shells is all sold separately yan, yung shells, no? Ngayon, papakita ko sa inyo na wag na muna natin lagyan ng bala. Okay? Wag na muna natin lagyan ng bala. Papakita ko sa inyo, ha, para 1. Tigwa 1 seconds lang, natatakot ako eh, no? Kasi, malakas siya. 2. 3, 4, 5, and 6. Uy! Nakailang putok ba tayo kanina? Ano? Bakit may bala pa rito? Puno pa? Puno. Huwag na natin lagay ito, may bala, oh. Delikado eh.
Naka-5 lang siguro tayo kanina. May bala eh. Oh. Pag kasi dito sa loob ng shop to magkakagulo, baka maraming basagin eh, no? So, pasensya na kayo, naka-5 putok lang kami kanina, meron pang may bala oh. Buti na check ko, no? Okay, so load natin, makikita nyo, papakita ko sa inyo ha. Yan. Napakasarap nito mga airsoft, pangharutan, pangkulitan, no? Okay. Then, lock natin. Tapos, i-load natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, firing natin. Firing. Tayo. May mali ako nagawa. Hindi yata siya nakalock. Hindi nga nakalock. Paano ba to? Hindi siya nakalock eh. Dali. May mali. Okay. Ilalak natin. Tama ba ako? Natatakot kasi ako eh. Baka biglang sumabog eh. Nakakatakot siya mga ka-airsoft ha, sa totoo lang. Natatakot ako, no? Yan. Okay, then okay, yan na. Load natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, load. Firing! O, di ba? Grabe, napakalakas. Firing! May usok po. Firing! Firing! Ayun. Okay na. Yan. Ganun siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, dual purpose, pwedeng bibis ang lalabas, pwedeng yung cup. Pag yung cup, hindi mo papangarapin. Napakalakas, napakasakit na, no? Okay, so, yun. Dali. Baka may mga nagtatanong rito sa ka-airsoft. Okay, yes po. Na-send ko na po, bossing. Okay. Sige. Okay, so, ayan na mga airsoft, no? Ngayon, syempre, dito wala namang nire-res. Ang kailangan mo lang ingatan is yung shell. Okay, yung shell niya na nilalagyan na natin ng BBs. Ayan to. Ngayon, kailangan to, alabas muna natin. Hindi, okay na yan. Sige. Yung shell na nilalagyan ng BBs, no, ito, sold separately kasi to. Pag binili mo kasi to, wala pang ganito. So, bibili ka ng ganito. Kung ilan ang gusto mo, 6, 10, pwede naman, no? Hindi nga lang to, hindi mo murahin to. Sa totoo lang, no? Medyo may price talaga siya kasi special purpose. Napakaganda niyang gamitin. Napakasarap niyang gamitin. Okay? So, yun. Yun ito na ating Airsoft. Ex-Mayor Boy Tata Servillo of Dipakulaw. Okay guys, yung mga unit na to for packing and for shipping, kung interesado kayo, syempre ang gagawin nyo, mag-message lang. Tandaan nyo, hindi tayo nagbebenta sa comment section, no? Bawal na bawal po yun, at saka delikado kasi tayo pag sa comment section, di ba? Ang gagawin nyo, mag-message lang kayo. Okay, by the way, equip na nga rin pala to with a, red dot scope. Ayan, nandyan sa ibabaw nyo. Okay? Yun lang po muna for now mga ka-airsoft, no? Wala ba nagpapa-shoutout? Tignan natin, baka may nagpapa-shoutout. Hindi ko kasi makita rito eh. Nagbago kasi yung ng FB. Okay. Sige. Okay, yun lang muna guys. Thank you and have a blessed day. Ito po, unit item going Dipakulaw, Aurora Province. Thank you po and have a blessed day.